Matang Pusa, Part 3. Isinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Ang pagkakatuklas. 2 buwan ang nakalipas. Si Jenny at Nika ay nautusang manguha ng panggatong sa kakahuyan. Si Jenny ang panganay sa magkakapatid, na si Nika naman ang bunso sa 3 magkakapatid. Dahil tulog pa si Jake, ang pangalawa sa kanila, sila na lang ang nautusang manguha ng kahoy sa kakahuyan. Tuwang-tuwa sila nang marami silang makuhang panggatong dahil makakauwi sila ng maaga. Sa pagkuha ni Jenny ng isang sangang maliit ng puno sa lupa, ay may naaninag siyang puting damit sa ilalim ng malaking puno. Dahil sa pagtataka at gusto niyang malaman kung tama nga ang hinala niyang tao iyon na nakasuot ng puting damit, ay nililipitan niya. Nanlaki ang mata at nanginig si Jenny nang malapitan at matunghayan. Hindi niya mapigilang umiyak at magduduwal sa sinapit ng kaawa-awang lalaki. Tulong! 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 Sigaw ni Jenny habang umiiyak. Nagulat naman si Nika sa pagsigaw ng kapatid, kaya tinakbo niya itong pinuntahan. Nakita niya ang iniiyakan ng kapatid at naapa-atras din. Napahagulgol sa natuklasan nilang magkapatid. Napayakap ang dalawa sa isa't isa at nagduduwal sa nakita. Niyaya ni Nika ang ate niya at patakbo silang pumunta sa kabayanan. Kap! Kap! Sigaw nilang tawag dito. Humahangos at nanginginig pa ang dalawa. O ano't parang nakakita kayo ng aswang dyan at nahangos pa kayo. Sige, umupo muna kayo at magpahinga. O heto ang tubig. Kumalma kayo ha. Maya-maya nga'y tinanong na ni Kap ang magkapatid. Oh, anong nangyari? Nakatingin ito kay Jenny. May... taong... Hindi na natapos ang salita at nag-iiyak na ito. Umikot ang mga mata ni Kap dahil nabitin ito sa salaysay ng dalawa at naisip na si Nika naman ang tanungin. Anong nangyari ba? May nakita kaming taong wak. At muli ay napaikot ang mata ng kapitan. Hindi lang iyon, napakamot pa sa ulo at nadismaya. Nang mahismasan ang dalawa, ay sinalaysay na nila sa kapitan ang mga natuklasan sa kakahuyan. Dali-daling tumawag ng pulis si kapitan at pinuntahan nila ang lugar kung saan ang sinasabi ng dalawa. Nagtaka ang mga kababaryo kung bakit may pulis at kasama ang kanilang kapitan patungo sa kakahuyan. Nagsipuntahan, nakiisyoso din ang ibang mga tao na gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kakahuyan. Iyak ang maririnig sa paligid. Ang iba ay nagsusuka rin. Karamihan mga babae ang mga umiiyak. Wakwak ang tiyan, dibdib, at labas ang bituka. Nawawala pa ang puso ng mga biktima. Babae at lalaki ang mga ito na hinala nila ay mag-asawa ang nakahandusay sa lupa. Hinala nila. Malaki at mabangis na hayop ang gumawa noon sa kanila. Kinuha ng mga pulis ang pagkakilanlan ng mga ito at tinawag sa kaanak. Ang sumugot sa tawag ay si Marcos. Nabigla sa narinig. Kalaunan ay napasuntok pa sa dingding dahil sa hindi na makapaniwalang
pagkasawi ng mga magulang. Tulo lang nakauwi ang magkapatid. Nagtaka naman ang ina nila dahil wala silang naiuwing panggatong. Hindi nagsasalita ang mga ito at nanginginig. Napansin din ito ni Jake na kagigising lang. Tinanong niya ang mga magkakapatid kung anong nangyari dito. Nang hindi pa makapagsalita ang mga kapatid, ay pinainom niya ng tubig ang mga ito. Hanggang sa pinagtapat na nga nila ang nasaksihan sa kakahuyan. Nang dahil sa natuklasan ng magkapatid, ay nanariwa sa alaala ni Jake ang nangyari sa kanyang kasintahan. Kakauwi niya pa lang noon galing sa kasintahan. Dinalaw niya ito ng gabi. At nang lumalim na ang gabi, ay nagpaalam na siya sa kasintahan na para umuwi. Hinatid siya ng kasintahan sa labas ng bahay nito. Nagkiss pa sila bago siya umuwi. Maya-maya lang, nang kumakain na si Jake, ay hangos ang tatay nitong tinatawag siya sa labas ng bahay nila. Lumabas siya. Hinawakan ng kamay ng ama ng kasintahan para magmano. Inaya siya nito na bumalik sa kanilang bahay. Nagulat man at puno ng mga tanong sa isip, ay nagpatianod na lang at sinundan na lang ang ama ng kasintahan pauwi sa kanilang bahay. Nakita ni Jake na marami ng tao sa labas ng bahay. Nawari may pinanunood sa loob ng bahay nila. Kinabahan si Jake at pinanalangin na huwag naman sanang mangyari ang kutob niya. Nakita nga nito ang kasintahang wakwak tiyan na tila nilapa pa ito ng kung anong malaking hayop. Nanginig ang buong katawan ni Jake. Nakatingin na humahagulgol, na umiiyak sa ama ng kanyang kasintahan. Sinalakay siya ng manananggal sa labas ng bahay noong hatid kanya kanina sa labas ng bahay namin. Huli na nang marinig naming sumisigaw ito para makita agad namin o maiwasan niya ang sasalakay na manananggal. Ang pagtatapat ng tatay nito sa kanya. Hinagpis at paghihiganti ang naramdaman ni Jake ng sandaling iyon. Habang yakap ang kasintahan, nawakwak ang tiyan, ay binulungan niya ito. Mananagot ang gumawa nito sa'yo. Bibigyan kita ng katarungan. Samantala, back to reality. Nang gabing nasa kakahuyan sila Dylan, ay nakarinig sila ng mga taong naghihiyawan at nagsisigawan. Malapit lang sa kanila ito. Kaya niyaya siya ni Dylan upang alamin at saklolohan ang mga ito. Nag-atnyong aswang si Dylan at hinawakan naman ng mahigpit ni Marcus ang kanyang buntot page. Nakita nilang dinadagit ng mga manananggal ang mga tao at tila ba mga paniki itong nagliliparan sa kalawakan. Sa lupa naman ay kanyang-kanyang dagit sa mga tao. Nagsisigawan ang naririnig ni Marcus. Nang marinig ang isang sigaw ng isang dinagit ng manananggal, inabangan niya ito sa puno at ubod lakas at liksi niya itong sinakal ng kanyang buntot page at hinampas. Kaya umuusok itong lumagapak sa lupa kasama ang dinagit nito. Nasaktan ng babae na lumagapak sa lupa. Agad niyang tinakbo at itinayo ito. At nang may masmasa ng babae, ay nagsalita ito. Nagpasalamat sa kanya na utal-utal pa ang pagbigkas. At nakiusap ito na tulungan din ang kanyang mga kapatid na sinang-ayunan naman ni Marcus. Tinunto nila Marcus ang tahanan ni Jenny at nakita niya ang nanay at kapatid nitong humahagulgol sa gilid ng bahay. May nakita silang wakwak sa dingding at pinto.
Nasaan si Jake? Ang tanong ni Jenny kay Mika. Hinabol daw ni Jake yung manananggal na sumalakay sa kanila. Sinibat iyon sa katawan. Pero nakawala kaya hinabol ulit niya ito. Nang matiyak na patay na nga. Nang makabalik na si Jake sa bahay nila, ay niyaya na silang tumakas. Ramdam na mag-anak ni Jenny na ligtas na sila sa kanilang bagong hirong si Marcus. Na si Jenny naman ay napatingin na may paghanga ito sa binata. Ipinangako naman ni Marcus na hindi na muli masasaktan ang mga ito na masasamang nilalang ng dilim. Na si Marcus naman ay masaya ngayon dahil pakiramdam ni Marcus ay nakakuha na siya ng bagong pamilya sa mga ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa muli po ay inyo pong abangan ang part 4 ng ating kwento. Napakaganda na po ng ating mga susunod na kabanata. Kaya manatili lang po kayong mag-follow, like, and share dito sa aking stories. Ano po? Ako din po ay may YouTube channel na Dear Binibini. Doon po ay makikita nyo at maririnig nyo ang aking mga stories ng mga kababalaghan, inspirational at love stories. At meron din po akong mga tutorial doon. Ano po? Search po Dear Binibini sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.